Magsitayo na po ang lahat. Lahat ng naroroon ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papulit sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ang lahat. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ang pagliligtas ni Jesus ay parang ulan na bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatangi kung paanong tinatanggap at inililigtas ng Diyos ang lahat ng sanlibutan. Sikapin din nating tanggapin ang lahat ng tao bilang kaloob ng Diyos. Pinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng mga migrante at pambansang araw ng mga manlalayag. Ingatan nawa sila ng Diyos sa tuwina at maparam ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa pamilya. Ipanalangin nating manatili silang tapat sa kayamanan ng tradisyong Pilipino at maibahagi rin nawa nila ang pananampalatayang Kristiyano. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong makasalo sa ipinagkaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa, at yaong isa ay Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila ay nagpahayag na roon. Nakita pala ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit din ninyo sila sawayin?
Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop. Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan. At wag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapaghatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang iniimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi nyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayo parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matutuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata ka na mahulog sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Naalala ko, nung bata pa ako, yung nanay ko merong inutos doon sa kuya ko. Pagkatapos, nitusan siya and then bumalik. Kaya lang, nagalit yung nanay ko. Dahil yung daladala ng kuya ko ay tinapay. Pero yung inutos pala sa kanya ay hindi tinapay, kundi tinapa. Ibig sabihin na mali siya ng pagkakaintindi. At kung titignan natin, madalas yung pinagmumulan ng galit, ng away, ay dahil sa maling pagkakaintindi. Siguro, sa atin, natural, na mamali yung pagkakaintindi natin sa mga sinasabi sa atin. Pero hindi lang naman tayo yung nangyayari ang ganito. Dahil maging sa mga apostol ng ating Panginoon, namamali din sila ng pagkakaintindi. Kaya nga si Pedro, nung sinabi niya o nung sinabi na ng ating Panginoon na ang anak ng tao, si Jesucristo, ay dapat magbata ng paghihirap at mamatay at muling mabuhay, anong sabi ni Pedro? Wag pong mangyari. Pero anong sagot sa kanya ng Panginoon? Lumayas ka, Satanas. Bakit? Kasi mali ang pagkakaintindi ni Pedro sa konsepto ng pagiging Mesiyas. Mali yung kanyang pagkakaintindi na kailangang pagdaanan ito, ang paghihirap at pagkamatay at muling pagkabuhay ay dapat pagdaanan ng ating Panginoon. Noong nakaraang linggo naman, mali ang pagkakaintindi ng mga apostol, ng mga alagad, sa kung ano o kung sino ang pinakadakila. Dahil sa isip nila, ang pagkakaintindi nila, ang pagiging dakila ay pagiging malakas at makapangyarihan. Pero ang hindi nila naiintindihan, ang pagiging dakila ay pagiging lingkod ng lahat. Ngayon naman, hindi rin nakaligtas si Juan
dahil mali ang kanyang pagkakaintindi ng pagiging kay Kristo o pagiging Kristiyano. Dahil para sa kanya, ang pagiging kasama kay Kristo o ang pagiging Kristiyano ay yung pagiging kasama ni Kristo sa kanyang grupo. Kaya nga, nung nakita niya na mayroong nagpapagaling sa ngalan ng ating Panginoon, pero hindi kasama sa grupo nila, anong ginawa niya? Pinatigil siya. Kasi ang pagkakaintindi niya ng pagiging kasama ni Kristo ay yung nakakontain doon sa pagiging apostol. At kung hindi kasama doon, hindi dapat gawin yung mga ginagawa nila. Kahit magpahanggang ngayon, makikita natin at mararanasan natin na marami sa atin ganito pa rin yung pag-iisip. Pero lagi nating tatandaan, tinawag tayo hindi bilang isang grupo, tinawag tayo hindi bilang isang lupon, pero tinawag tayo sa pangalan natin. So ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay Kristiyano na tinawag ng Diyos. At ang pagiging Kristiyano ay nasa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Wala sa isang grupo. Nasa pagsunod natin bilang individual, hindi bilang kabilang sa isang grupo. Kaya nga, di ba, marami pa rin tayong maririnig sa ating kapwa Kristiyano, ay, yung pagpapakabanal, hindi para sa akin yan. Para lang yan doon sa mga nasa simbahan. Ay, yung pagdarasal, yung pagnonobena, yung pagsisimba, ay hindi para sa akin yan. Hindi ako kasali dyan. Para lang yan doon sa mga nasa simbahan. Pero ang katotohanan, lahat tayo tinawag ng Diyos para maging lingkod niya. Lahat tayo tinawag ng Diyos para sumunod sa Kanya. In the same way, hindi rin naman natin pwedeng sabihin na, ito para lang sa amin, para lang sa grupo natin, para lang sa atin itong simbahan na to o itong pananampalataya na to. Dahil ang paalala sa atin, ang pagiging Kristiyano wala sa grupo, pero nasa pagtawag sa atin bilang Kristiyano. Kaya nga, ang paalala din sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, sa konteksto ng ating ebanghelyo, hindi pinayagan ni Juan yung nakita niya na nagpapalayas ng demonyo kasi nga hindi kasama sa kanila. Pero ang paalala sa atin, dahil nga ang pagiging Kristiyano ay hindi lang sa pagiging kasama doon sa grupo ni Kristo, pero sa bawat isa na sumusunod sa Diyos, ano yung paalala niya doon sa mga nauna ng kasama o nauna ng maging kasunod, tagasunod ng ating Panginoon? Huwag magdudulot ng kasalanan sa mga maliliit na ito. At sa konteksto ng ating pagbasa ng ating ebanghelyo, sino yung tinutukoy na mga maliliit? Malamang ang tinutukoy na maliliit dito ay yung mga bagong alagad ng ating Panginoon na hindi nakikilala ng mga apostol. At malamang ito yung pasikreto na sumusunod sa ating Panginoon na hindi kilala ng mga apostol. At nakikita din natin dito kung gaano kabigat na pagkakamali kung pipigilan ng mga apostol itong mga taong ito. In the same way sa atin, hindi rin naman natin pwedeng pigilan yung mga tao na gustong sumampalataya. Hindi rin naman natin pwedeng pigilan yung mga tao, yung kapwa natin na lumapit sa Diyos. Bagkus, anong kailangang gawin? Simpleng-simple, sinasabi sa ating Panginoon o sinasabi ng ating Panginoon, ang sino mang magbigay sa inyo ng tubig dahil kayo ay sa akin, yun yung sinasabi ng ating Panginoon, na imbes na pigilan ng ating kapwa na lumapit kay Kristo, dapat nagtutulungan, dapat merong pakialam, dapat nagbibigay ng malasakit at pangangalaga
sa ating kapwa. Hindi pagpipigil, hindi pagpipigil sa kanila na makalapit sa Diyos. Dahil pinapaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa ngayon, ang pagiging Kristiyano ay hindi nakakontain, hindi lang sa isang grupo, hindi nasa grupo. Pero ang pagiging Kristiyano ay nasa bawat isa sa atin. At tinatawagan tayo ng ating Panginoon, tinatawagan tayo ng ating mga pagbasa na bilang Kristiyano, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang para sa sarili, hindi lang para sa isang grupo. Dahil tinawag tayo para maging Kristiyano para din sa ating kapwa. Maging Kristiyano para sa iba. Yun yung ginawa din ng ating Panginoon. Naging si Kristo siya, namatay siya, muling nabuhay, hindi lang naman para sa isang grupo, pero sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may katlong araw na buhay na maguli. Makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, Sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, taglayang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating kababayang migrante at manlalayag, 10 ng kanilang mga pamilya. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the See sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumi nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming may malubhang karamdaman. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal naming Diyos,
Dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mo ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapala na sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.